Yaman ko pala. Akala ko dati kulang na kulang. Sobra-sobra na pala. Hi mga Marikoy, paalis kami ni Daddy Tano. Inihintay ko siya kasi sinundo niya si Jace. Nangangati yung mata ko kaya magsasalamin ako. Actually, nagsasalamin na ako araw-araw. Di ba nga nabuntis ako, tapos pinag-bedrest ako, home rest, bawal akong gumala, bawal akong magtrabaho ng mabibigat, bawal akong ma-stress. So, natenga ako dito sa bahay. At magtatatlong buwan na ako na nandito. Akala ko napakabagal pero napakabilis pala. At sa pagkatenga ko dito sa bahay namin, ang dami kong na-realize sa buhay na isa yun sa pinagpapasalamat ko kasi mas na-appreciate ko yung buhay na meron kami ngayon. Masasabi ko na napakayaman pala namin, hindi sa material na bagay, hindi sa mga mamahaling sasakyan, mamahaling bags, at kung ano pang mga material na bagay na luxury. Ito palang buhay namin ay napaka-luxury na kasi hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Ngayon ko na-realize na lahat ng kayod na ginawa ko simula nung bata pa ako, hanggang sa magkaroon ako ng asawa, nag-business, dumating si Jace, lahat ng yun ay nagbunga. Dati kasi hindi ko siya napipil. Feeling ko kahit na merong dumadating sa amin, feeling ko kulang pa, feeling ko kailangan ko pang kumayod ng kumayod. Ngayon, na-realize ko na hindi pala ito kulang. Tamang-tama lang pala. Kasi sa 3 months na nakatenga ako sa bahay, mga Marikoy, hindi kami nagkaroon ng problema sa pagbabayad ng bills, ng kuryente, ng tubig. Hindi kami nagkulang sa pagkain. Actually, sagana kami sa pagkain. Nakikita niyo man kung paano magluto si Daddy Tano. Nabibili namin yung mga gusto namin kainin. Sa 3 months na nandito lang ako sa bahay, sa 3 months na si Daddy Tano nandyan lang din, sa business kami umaasa. Hindi pala kulang, hindi lang siya sakto. Actually, sobra-sobra pala yung blessings na binibigay sa amin ni Lord. Napakayaman ko, nagigising ako ng umaga, hindi ko iniisip yung traffic, hindi ako nagmamadali. Napakayaman ko na nakakain ko yung gusto ko. Napakayaman ko na umiikot yung buhay ko para sa ibang tao. Hindi dinidikta ng ibang tao yung mga kailangan kong gawin. Hindi ako nabubuhay para sa ibang tao. Napakayaman ko kasi nabubuhay ako para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Ang tahimik ng buhay namin, walang drama, walang gulo. Hindi kami nakikipaghigitan sa ibang tao or nakikipagmayabangan sa ibang tao. May sarili kaming bahay, may space kami para magawa yung mga gusto namin ni Daddy Tano. Yung anak namin, kahit na mahal yung therapy, na raraos namin siya araw-araw. Yung feeling na gano'n, napakayaman pala namin. At sorry Lord, kung dati feeling ko kulang pa, kahit na pagod na ako. Ngayon na-realize ko kung bakit mo ko hinayahang mabuntis at magpahinga sa bahay. Alam mo na sobra-sobra na kung ano yung meron kami ngayon. Sa mga iniyakan ko nung nalaman ko na buntis ako ay paano na yung business, hindi ko na mapopokus. Pero ang galing pala, inayahan muna niya na buksan namin itong bagong business na to para kahit nasa bahay lang ako, mga Marikoy, pwede akong magbenta. At ito na nga, ang sinasabi ko na isa sa mga blessings na dumating sa amin. Kasi nung dumating ito, nabuntis din ako. Kasi napakasaya ko nung dumating tong mga pabango na to. Araw-araw nagla-live ako, wala akong stress. Kasi ito yung gusto kong gawin eh. Kaya sabi ni Lord, magpahinga ka muna para matuloy mo yung ginagawa mo. Anyway, mga Marikoy, naka-sale pa rin ito for only 399 pesos. At dahil aalis kami ni Daddy Tano at medyo mahilo-hilo ako dun sa biyahe dahil ngayong buntis ako, mabilis akong mahilo. Kaya gagamitin ko itong Rich. Ayan, yung Rich na Imagine. Ang sarap ng buhay namin. May unlimited supply kami ng pabango. Kahit hindi mabenta to, kami yung gagamit araw-araw. Yung amoy nga pala nito ay citrus na may pagka-lemonade, orange. Masarap siyang amoy. Nakaka-refresh siya sa biyahe. Para akong umiinom ng lemonade. Tapos alam mo yung pagod na pagod ako, ininom ko ito. Tapos lalo na ngayong mainit na panahon, bagay na bagay itong Jace Merin Cologne na Rich.
At ginagawa kong inhaler to. Lagi ko siyang ginaganyan. So, ayun lang. Kaya madalas hindi ko question yung mga nangyayari sa buhay namin kasi alam ko merong magandang dahilan. At isa na nga itong halimbawa. Kasi minsan, hindi tayo nakokontento eh. Alam mo yun, yung dahil galing tayo dun sa hirap, walang masama doon. Dahil galing tayo sa hirap, ayaw nating bumalik sa ganong buhay. So, patuloy tayong kumakayod kahit sobra-sobra na yung dumadating sa atin, hindi natin nakikita, feeling natin kulang. Kasi iniisip natin yung future, iniisip natin yung mga pwedeng mangyari. So, ang ending, yung katawan mo yung bumibigay, napapagod ka. Kaya, paano mo siya ma-enjoy? Paano mo siya ma-appreciate? Kaya ngayon na nasa bahay ako, ang sarap pala, ang yaman ko pala. Akala ko dati, kulang na kulang. Sobra-sobra na pala.